Anong female Sonic character ang may pinakamaraming buhay? May karera tayo kasama lahat ng karakter sa female Sonic Para malaman kung sino ang may pinakamaraming buhay. at kailangan pa nilang makipagtuos. Kay Shin Sonic, naroon sina female Sonic, female Tails, female Knuckles, female Shadow, Amy, Rouge at marami pang iba. Bukod pa sa mga lihim na karakter, sino kaya ang mas matagal mabuhay? Tara na! Bienvenido al canal de León Picayón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el video si te ha gustado esta canción. Okay mga tropa, maligayang pagdating sa napakagandang at napaka-epicong video na ito. Dahil ngayon alamin natin kung sinong karakter sa female Sonic ang may pinakamaraming buhay sa lahat. Sino sa kanila ang makakaligtas sa Death Circuit at kay Shin Sonic para makarating sa portal ng kaligayahan? At syempre, huwag kayong aalis dahil dito at doon may mga epic na sikretong karakter na matutuklasan natin mamaya. Ngayon, turn naman ni Sonic Female Sonic o kung anuman, handa na ba kayong makita kung anong kayang gawin ni Sonic sa 3, 2, 1? Tingnan natin kung gaano karami ang buhay niya. Kasi naglalabas na siya ng matinding kapangyarihan at naaapektuhan ng apoy. Pero mabilis lang. Sige Sonic, ang galing mo, huwag kang mawala ng lakas. Ay nahulog siya sa cactus pero nakalabas din. Oo, umabot siya sa sapot. Tingnan natin kung hanggang saan pa siya makakarating. Sonic, pinabagal siya ng sapot. Pero ngayon, diretso na tayo sa asido. Dilalabas niya ulit lakas niya, tumatalon. Sige Sonic, kaya mo yan? Good luck? Kaya mo ba yan? At oo. Nadaanan niya ang asido at mga palaso. Pero nalagpasan niya ito at nakarating sa lava kung saan wala na siyang nagawa. Kaya yan, si Sonic ay nasa mataas na pwesto. Hindi masama para sa simula. Diretso na tayo kay Tails at Tailsina. Tawagin niyo siya kung anong gusto niyo. Female Tails. Tingnan natin ang kayang gawin ng kamanghamanghang female Tails sa 3, 2, 1. Todo bigay na siya. Wow, mabilis ang apoy. Ngayon, hirap na hirap siya. Pero nakakalabas at umuusad pa rin. Diyos ko, ang tatangkad ng mga babaeng ito kaya di sila nalulunod. Ngayon, tumatalo na rin siya. Mag-iingat. Nahulog siya sa cactus at hindi makalabas dahil napulupot ang buntot niya. Sige na, female Tails. Hindi ka dapat madaling mamatay. Dito natin siya nakikitang sinusubukang makalabas ng naka-first person. Sige na, Diyos ko. Ang buntot niya napupulupot at parang imposible na. Tingnan mo. Sinusubukan niyang wag mahulog ulit. Female Tails, di ba? Ang lapit na niya. Ayan si female Tails sa cactus level. Medyo malayo pa. Sa tingin ko, di siya aabot sa podium. At dito papasok si female Knuckles. Knuckles tawagin siya kahit anong gusto nyo. Pero mag-ingat dahil napakatibay siya. Ayan siya. Pinapakawala ng kapangyarihan sa 3, 2, 1. At sumugod siya ng todo. Mahusay umiwas sa mga patibong, dumadaan sa apoy, at pati na rin sa tubig. Napakatibay talaga niya. Female Knuckles, tingnan natin mukhang hindi siya tinatablan ng mga cactus. Gaya ng nararapat at nakarating pa siya sa mga sapot ng gagamba. Dalampasan mo na si female Tails. Ang totoong tanong ay, hanggang saan ka aabot na yon, female Knuckles? Dahil nadaanan niya ang mga sapot ng gagamba at tumalon siya diretso sa asido. Diyos ko, winawasak siya ng asido. Pero nalampasan niya ito sa huling sandali. Dayun pa man, hindi siya pinapalampas ng mga palaso. Kaya ayan, si female Knuckles ay nasa 2nd pwesto na may napakagandang performance. At yan ay direktang nagdadala sa atin kay Amy, na lumaki lang dahil isa na siyang babae noon pa man. Tingnan natin Amy, sa 3, 2, 1, tumalon ka ng todo. Sinubukan niyang iwasan ang mga patibong at nagawa niya ng pilit. Nasunog siya pero di pa rin tumigil. Tuloy pa rin si mandirigmang babae papunta sa mga cactus. Naku, baka mangyari rin sa kanya ang nangyari kay Tails. Mukhang hindi, mukhang oo. Lumabas sa kabila, lumabas sa isa pa, at sa huli, nagtagumpay talaga siya. Pinapapagal siya ng mga sapot, pero nakakatulong din ito para makabawi siya ng lakas. Kaya tara na Amy, saan ka tatalon? Diretso sa asido. Ang ganda ng talon mo. At ngayon, sinusubukan niyang makalabas. Ay, huwag mong sabihing naipit siya. At sa huli, nilamon siya ng asido. Kaya ayan si Amy na pumangatlo. Sobrang lapit na.
Pero ayos lang, nasa podium pa rin siya. At yan ang nagdadala sa atin kay Shadowina, ang female shadow. Tawagin mo siya kahit ano, pero napakalakas niya. Pinalalabas niya lahat ng kapangyarihan ng chaos. Grabe, at lalabas na sa 3, 2, 1, ayan na. Todo na siya. Grabe, ang bilis niya ngayon. Grabe, ang lakas ni Shadowina. Iniiwasan niya ang mga cactus na madali at umaabot pa rin sa mga sapot ng gagamba na bahaging nagpapabagal sa kanya. Pero wala lang to sa kanya dahil pinalalabas niya ulit ang kapangyarihan ng chaos at tumalon siya sa asido. At syempre, dahil sa kapangyarihan na yon, nalampasan niya ito. May ilang palaso na tumama sa kanya, may iba na hindi. Ito na ang sandali ng katotohanan. Pinalaya niya ang kanyang kapangyarihan at makakaligtas kaya siya sa lava. Tingnan natin. Tumalon siya at, muntik na. Gayunpaman, nakarating siya sa mga patibo ng magma na patuloy siyang sinisira. Ang mga palakol at magma ay tumatama sa kanya hanggang sa siya ay bumagsak. Kaya yan, narito si Shadowina female shadow na naupo sa unang pwesto. At yan mga kaibigan ang nagdadala sa atin sa isang mahalagang sandali. Tingnan natin kung sino ang mga lihim na karakter. Kaya. Simula ngayon, may 20 segundo ka lang para i-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanita para ma-unlock ang mga lihim na karakter. Kung ilalagay mo rin sa comments ang salitang female Sonic, Pwede mong makuha ang alinman sa mga karakter na yon. Kaya magmadali ka na. dahil naubos na ba ang oras? Hindi! Hindi, sige. Sige mga tropa. Sa tingin ko, naging maayos naman kayo. Kaya panahon na para i-unlock ang mga lihim na karakter ni female Sonic. At ang una ay walang iba kundi si Shin Amy, ang nakakatakot na babaeng halimaw. At ang pangalawang lihim na karakter, mukhang kailangan natin maghintay hanggang sa dulo ng video para makita siya. Samantala, oras na para kay... hindi! Maria! Tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng batang kamangha-mangha, ang paborito ni Shadow. Sa 3, 2, 1, ayan na si Maria. Sige, tingnan natin. Una, iwasan niya ang mga patibong. Mag-ingat at... tinamaan siya ng patibong. Diyos ko, napunta siya sa apoy. Tandaan, si Maria ay tao lang at bata pa. Kaya hindi siya tatagal sa apoy. Sige mga kaibigan, talagang mangyayari na may isa talagang mahina. Sinusubukan ni Maria na makalabas sa apoy at sa naglalagablab na mga apoy. Pero hindi niya magawa. Kaya ayan, si Maria ay malinaw na nasa huling pwesto. Ang hina niya talaga. At dahil diyan, diretso kay Blaze, ang pusang apoy. Tingnan natin kung ano ang kaya ni Blaze gamit ang kanyang kapangyarihan ng apoy. Sa 3, 2, 1, at todo na siya. Grabe! Iniiwasan niya ang mga patibong. Hindi siya apektado ng apoy. Grabe, kasi siya ang pusang apoy. Pero ngayon, medyo nawala ang apoy niya. Pero madali niya naiwasan ng mga cactus at tumalon paabante. Grabe! Ang laki ng potensyal ni Blaze. Hanggang saan kaya siya abot? Tingnan natin. Tumalon siya sa asido. Pinalabas ang apoy niya para subukang pigilan ang asido. At nagawa niya ito ng muntikan. Ngayon, iniiwasan niya ang mga palaso. Grabe si Blaze! Malakas ang kapangyarihan niya sa apoy at kayang tumalon sa lava ng di tinatablan. Dahil mga kaibigan, si Blaze ang pusang apoy. Grabe talaga. Naiiwasan niya ang mga bitag ng magma kasi gawa siya sa apoy. At tumatalon siya papunta kay Shin Sonic. Tingnan natin. Oo, kaya makasunog ng apoy si Blaze. Pero sa tingin ko, hindi niya kayang sunugin ang malaking halimaw na patuloy lang siyang pinapalu hanggang matumba at masira. Kaya sa ikinagulat ng lahat, si Blaze ang nauna at siya ang pinakamalakas sa ngayon. At dito papasok ang isa pang kamanghamanghang babae sa Sonic, si Rouge, ang paniking magnanakaw. Mag-ingat ka. Kaya niyang nakawin ng puso mo. Kaya tingnan natin kung anong kaya niyang gawin sa 3, 2, 1, todo na. Rouge, oo, umilag, ayos, tinitiis ang apoy at umaabot pa sa tubig. Ang bilis niyang gumalaw. Rouge, halatang sanay siya sa pagnanahaw ng mga bagay. Ang galing niyang umiwas sa mga cactus. Grabe, anong klaseng galing meron siya? Narating niya ang mga sapot ng gagamba na bahaging nagpapabagal sa kanya. Pero di ko alam kung sapat yon. Dahil mayon na siyang tatalon sa gilid. Wow! Grabe ang talon niya na halos kalahati ng daan, ang nalampasan. At narating niya ang mga palaso na, Diyos ko, nagsisimula ng tumama sa mga pakpak niya. Pinapahirapan ang galaw niya at si Rouge
ay parang hindi na makaalis sa mga palaso at tuluyan ng natalo. Kaya ayan na siya, sa parehong antas ni female Knuckles, malayo na ang narating niya. Pero malayo rin siya sa podium. At ngayon si Styx naman ang susunod, isa sa mga pinakasikat na babae sa Sonic Boom. Tingnan natin kung anong kayang gawin ng kamanghamanghang si Styx sa 3. 2, 1, ayan, todo na agad ang labas niya. Sige, napakaliksi at galing lumaban ng babaeng ito. Sobrang bilis gumalaw. Kitang-kita natin ngayon. Walang epekto sa kanyang tubig. Nakakagalaw siya ng madali. At kahit nadadapa siya sa mga cactus, nalalampasan pa rin niya. Ngayon, tinatahak na niya ang mga sapot at nag-iingat dahil parating na ang asido. Kahit mahusay kang lumaban, mahirap pa rin ang asido. Matatag siya at nagtitiis. Sige Styx, kaya mo yan, 'di ba? Tinitiis niya ang asido, pero hindi nagtagal at tinapos siya ng mga palaso. At teka, dahil kakaiba ito, meron tayong triple tie sa antas ng mga palaso. Grabe, ang wild. Ngayon, susunod na tayo sa huling karakter bago ang mga sikreto. Si Rusty Rose, isa sa pinakamalalakas. Tingnan natin kung ano ang kaya niya habang nilalabas ang lahat ng lakas niya. Todo na siya, grabe. Magaling siyang umiwas sa apoy, patibong, at cactus. At hindi siya nagkaka-short circuit sa tubig. Nakakarating din siya sa sapot ng gagamba. Nagtitira siya ng kaunting energy at lakas. Tapos inilalabas ulit niya ito para dumiretso sa asido. Sige na, Rusty Rose. Kaya mo yan, o... Nalampasan niya ang asido at ang mga palaso. May tumama sa kanya. Pero hindi rin naman siya ganong nasaktan. Kaya tatalon na siya sa lava. At wow! Grabe ang talon niya! Tumalon at nabuhay siya! Iniiwasan niya ngayon ang mga patibong ng magma kaliwat kanan. Saan ka pa makakakita ng ganitong galing? Kita mong handa siya sa pinakamalala. Tumalon siya. At dumiretso kay Shin Sonic. Uy, sisirain niya ito. Sinimulan niyang sirain ang lahat at tinapos si Shin Sonic. Mag-ingat kayo kay Rusty Rose. Dahil ngayon, siya naman ang tatalon. Diretso sa panggiling. Ayan na siya. At Diyos ko, kayang-kaya siya ng panggiling. Dinisenyo ito para durugin ang mga robot. Sobrang halata naman. Sinubukan ni Rusty Rose umalis. Pero kahit anong pilit, hindi niya magawa. Nasa loob na siya ng gilingang ikot. Pasensya na kaibigan, dito na nagtatapos. Para sa'yo. Kaya yan si Rusty Rose, na malinaw na nauuna, pero isang hakbang na lang mula sa walang hanggang karangalan. Kaya mga kaibigan, kamangha-mangha. Ayan na lahat ng mga karakter ng female Sonic, wala ni isa ang nanalo. Kaya panahon na para maghanda ng popcorn at pumunta sa mga lihim na karakter. Simulan natin sa kamangha-mangha at nakakatakot na Shin Amy. Tingnan natin kung anong kayang gawin ni Shin Amy gamit ang nakakakilabot niyang bibig at ayan na siya. Sige. Iniiwasan niya ang mga unang patibong at nagsisimula ng mabilis na dumaan sa apoy. Mukhang hindi siya masyadong nasasaktan ng tubig at pati na rin ng mga cactus. Naglalakad lang siya ng malaya. Kahit parang mahuhulog siya, tuloy pa rin siya sa paglakad. Ayan siya. Dumadaan sa lahat ng sapot ng gagamba at umaabot sa asido na nakakasakit sa kanya. Pero mas kaunti kumpara sa ibang mga karakter. Ang tibay niya talaga. Si Shin Amy ay kahanga-hanga dahil natatanggap niya lahat ng palaso gamit ang bibig at hindi natutumba kahit paulit-ulit na tinatamaan. Tumalon siya sa lava na nagsisimula ng sumunog sa kanya. Ngunit nakaligtas pa rin siya. Ngayon, Diyos ko, gumagawa siya ng maliliit na talon para iwasan ang mga patibong na magma. Ang galing niya. Nalampasan niya ang mga patibong at tumatalon na. Makikipaglaban siya sa kanyang asawa. Hindi ko inasahan ito. Ito na ang pinakamalupit na laban ng pag-ibig na nakita ko. Mananalo kaya si Shin Amy kay Shin Sonic? Isang paraan lang para malaman yan. Ang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa tingin ko, hindi ko alam. Kaya tuloy ang kanilang suntukan. Wow! Naglabas si Shin Amy ng malakas na kapangyarihan na sumira sa kanya. Tumalon siya sa pandurog at mag-ingat sa kanyang mga paa. Nailagan niya ito. Diyos ko, hindi ito kasama sa taya ko. Mukhang si Shin Amy ang pinakamalamang manalo. Dumating na ang tagalamon ng enerhiya. Diyos ko, ginagawa ng tagalamon ng enerhiya ang trabaho niya at sinisipsip ang lahat ng lakas niya. Hindi makapaniwala si Shin Amy. Sinusubukan niya makalabas, ngunit imposible. Nauubos na ang kanyang lakas. At kahit anong pilit, wala siyang magawa.
kundi maghintay na lang na mamatay. Kaya, mahal kong Shin Amy, maganda ang iyong pagsubok. Pero hanggang dito ka na lang, kaya ayan si Shin Amy. Siya ang nangungguna sa lahat, hindi ka panipaniwala kahit hindi siya nagtagumpay. Ngayon mga kaibigan, dumating na ang ating hinihintay. Isang huling like, isang huling subscription, isang huling suporta para ma-unlock ang huling lihim na karakter na walang iba kundi si Super Sonic. Si Female Sonic sa kanyang super na bersyon, handang-handa na para sirain ang lahat. Heto na siya, pinapalaya ang kanyang gintong aura ng kapangyarihan. Sobrang lakas niya at ibinubuhos ang lahat sa 3, 2, 1, at Diyos ko, gumawa siya ng proteksyon para sa sarili niya. Grabe, anong bilis yon? Sobrang bilis niya, parang imposibleng may makatalo sa kanya. Medyo pinapabagay siya ng mga sapot, pero hindi yon sapat para mapigilan siya. Tinalo ng asido, hindi rin tumalab ang mga palaso, at naglabas siya ng matinding proteksyon sa lava. Grabe, heto na siya. Dumating siya sa mga patibong na magma at walang tatalo sa kanya. Umiiwas siya sa magkabilang gilid. Ang mga palakol, minsan oo, minsan hindi. Tumalon siya at si Shin Sonic ay winasak niya. Sa pamamagitan ng isang banal na kidlat na bumagsak direkta mula sa langit. At kung kailangan, ginagawa niya ang proteksyon at diretso sa pandurog, hindi siya naapektuhan dahil sa kapangyarihan niya. Pero ngayon, nahulog siya sa sumisipsip ng enerhiya na kumukuha ng kanyang aura. Pero wala namang ibang epekto at nagawa niyang lampasan ito. Kaya mga kaibigan, ito ay kaamang-amangha. Pero si Super Sonic, si Super Female Sonic ang nagwagi. Kaya sa huling pwesto, sa antas ng apoy, si Maria, hindi si Maria. Ikasiyam na pwesto sa antas ng cactus para kay Female Tails. Ikawalong pwesto sa antas ng asido para kay Amy, na mukhang medyo kakaiba ang itsura. Triple na tabla sa ikapitong pwesto sa pagitan ni na Female Knuckles, Rouge at Styx. Ika-6 na pwesto para sa normal na bersyon ni Sonic na magaling sa antas ng lava. Ika-5 pwesto para kay Female Shadow sa mga patibong ng magma. Naisip ko, ano kaya kung naging Super Sonic siya? Ika-4 na pwesto para sa pusang apoy na si Blaze, na halos natalo si Shin Sonic. Ika-3 pwesto para kay Rusty Rose, na hindi nalampasan ng pandurog. Ang alawa si Shin Amy, ang halimaw na hindi nakaligtas sa sumisipsip ng enerhiya at muntik na niya itong makuha. At ang nagwagi, walang pag-aalilangan, ang umabot hanggang dulo at siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, si Super Sonic. Kaya ayun mga kaibigan, yun na ang lahat. Sana nagustuhan ninyo. Alam nyo na, huwag kalimutang mag-like at mag-iwan ng komento. Anong ibang mga karakter ang gusto nyong paglabanin namin sa mga karera? Ngayon, susubukan kong pormahan si Super Sonic sa sayaw na ito. Kita-kits ulit sa susunod kasama mas maraming kaibigan. Bye-bye!